Diyos ay mabuti. Naranasan mga kapatid ng kabutihan ng Panginoon sa mga nagdaang araw. Kaya, hallelujah. Kaya naman, nung sandaling ito ay ibigay natin, hallelujah, sa ating Panginoon. Karapat dapat siya umani ng karangalan, ng kapurihan, sapagkat kahit kailan, ang Diyos natin ay naging mabuti sa ating mga buhay. Kaya, mula sa ating mga puso, tayo mawit, ating pasimulan ang gawain ito. May pagpapasalamat, hallelujah, sa ating Panginoon Diyos. Ating awitin, our Father. Hallelujah. Praise the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we gather here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace. Yes, Lord. Today. Amen. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Second says of us. Amen. Let us sing, hallelujah. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill. Amen, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. As the waters cover the sea, see our heart. Amen, Lord. And remove anything. Yes, Lord. Hallelujah. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga bagay na nakahandang sa amin. Hallelujah. Of coming to you today. Let us sing, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins. Once again, let's sing the chorus. Our Father, oh, our Father, who art in heaven, hallowed be. Amen, Lord. Hallelujah. Luwalhatiin ang iyong ngalan, Panginoon. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Lord, we are you. Amen. We're surrounded by many who have crossed that river before, and this is our song. We'll be singing forever. Holy is the Lord. Amen. Holy is the Lord. Let's sing, our Father. Hallelujah. Oh, our Father, hear us from heaven. Yes, Lord. Yan ang aming dalangin, Panginoon. Hallelujah. Kaya man, Lord, luwalhatiin ang iyong pangalan sa sandaling ito, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tayo magsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Forgive our sins. Once again, our Father. Hallelujah. Our Father, who art in heaven, hallowed be
ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, sa mga sandaling ito. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Karapat dapat kang umani ng papuri at pasasalamat sa mga sandaling ito. Dahil kahit kailan, Panginoon, di namin naranasan na magutom. Di namin naranasan na kami ay maghirap. Hallelujah. Pagkus, Lord, lagi mo kaming inaabot, Panginoon, sa tuwi-tuwi na, O Diyos. Kaya, hallelujah, karapat dapat kang luwalhatiin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Sapagkat, O Diyos, hindi ka nagbago sa amin, O Diyos. Kami ba, Lord, ay paminsan, Lord, hallelujah, nagbabago sa aming mga sarili. Hallelujah, minsan kami ay hindi nagiging tapat. Pero salamat, O Diyos, dahil ang iyong katapatan, Panginoon, ay hindi nagbabago sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, luwalhatiin ka, tanggapin mo, O Diyos, hallelujah, aming mga buhay na aming buhay, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, ang dala namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ay pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ay kalwalhatian para sa iyo, O Diyos. Ay kapurihan para sa iyo, Panginoon. O Lord, yan ang rason, Panginoon, kung bakit kami nagatipon sa mga sandaling ito. Walang iba, Panginoon, kundi itaas ka, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga buhay. O Lord, hallelujah, tunay nga na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ay mabuti sa iyong mga kabataan. Hallelujah, mula pa noon hanggang magpasa hanggang ngayon, Panginoon. Ang iyong kabutihan na hindi nagbaliw sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang lahat, hallelujah, ng kapurihan at magsamba, Panginoon, sa mga sandaling ito. Lord, salamat, Panginoon, muli, hallelujah, sa kalakasan na ibinigay mo sa amin. Hallelujah, tunay, Lord, hallelujah. Ikaw ang pinanggagaling ng aming mga lakas, Panginoon. Ikaw ang pinanggagaling ng kapayapaan ng aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, hallelujah. Lord, kaya naman salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga binigay sa amin ng mga kalakasan, kapayapaan, Panginoon. Mga sagot mo sa aming mga dalangin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa aming mga pangailangan, hallelujah, na ikaw ang nagbigay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Kaya maluwalhatiin ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah, sa mga sandaling ito na meron kang binigay na opportunity sa amin, Panginoon. Na mga narito, O Diyos, upang maranasan kang muli, Panginoon, na gumawa, hallelujah, sa gawain ito, O Diyos. Kaya, Panginoon, kaya ng aming dalangin, Lord, hallelujah, patawarin mo kami kung mayroon ka man nakitang mga pagkakasala sa aming mga buhay. Ang mga bagay na kasalanan, Lord, hallelujah, yan ay makakahadlang, Panginoon, kung di kami magiging tapat sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, ikaw ang nakakita sa aming mga buhay. Wala kaming kayang itago sa iyo, Panginoon. Kaya aming dalangin, Panginoon, sa mga sandaling ito, patawarin kami at linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, mga bagay na pagkukulang, Lord. Ikaw magpuno, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, malaya ka na kumilos, Lord, sa mga sandaling ito. Hallelujah. Ibuhos mo ang makalangit na mga pagpapala, Panginoon, ng pangangailangan ng iyong mga kabataan, ng mga kapagbigay ng kalakasan sa aming mga pagkataong loob, O Diyos. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkakasala, O Diyos. At hayaan, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu na makagawa sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat bahagi, O Diyos, na gagamitin mo sa gabing ito. Mula, Lord, sa mga awit, mga manunugtog, hanggang sa yung gagamitin sa gabing ito, O Diyos. Ikaw ang magbigay ng bahid, Panginoon. Hallelujah. Hayaan, Panginoon, ang bukal ng buhay mula sa iyong mga salita ay maranasan namin sa gabing ito, O Diyos. Mangusap ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang nakakita ng aming mga pangailangan, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit, Lord, sa mga pangangailangan naming espiritual. Kaya, O Diyos, malaya ka, Panginoon, na mangusap sa gabing ito. Kung kinakailangan, Panginoon, na may kailangan tapyasin, may kailangan tuwirin sa amin, Lord, malaya ka, Panginoon, na kumilos. Upang, hallelujah, ikaw, hallelujah, ay maluwalhati sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, ikaw rin ang mag-ingat, Panginoon, sa aking mga kapatid na papunta pa lamang hanggang sila ay makarating dito, O Diyos, sa lugar na ito,
pong kami makapagsama-samang makapagpuri sa iyo at hallelujah, maibigay pa sa iyo ang nararapat, hallelujah, na naluwalhati, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah, samahan mo kami, Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos. Maging aming pag-aawitan, Panginoon, hallelujah. Lord, maranasan nawa namin, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat naniniwala kami na narito ang iyong presensya na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan mo kami maging sa aming pag-aawitan. Kumuha ka ng kapurihan, Panginoon, hallelujah, sa bawat labi, hallelujah, na magbabalik sa iyo ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, ito lamang, Lord, ang aming dalangin, hallelujah, sa iyo lamang, Lord, maawi ang lahat-lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa matamis at banal na pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Maaari ba nating palakpakan? Hallelujah. Ating Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Hallelujah. Mga kabataan, bagaman tayo ay kakaunti sa bilang sa gabing ito, huwag natin hayaan, hallelujah, ang bilang ay makapigil. Kundi, hallelujah, ating bigay ang nararapat para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinong karanas na palakasin ng Panginoon sa mga dagdang araw? Mga kabataan, kayo ba ay pinalakas ng Panginoon? Hallelujah. Yes, yan ay totoo, sapagkat siya lamang ang pinanggagalingan ng ating malakas. Hallelujah. Kayo ba ay handa ng mawit sa gabing ito, mga kapatid? Hallelujah. Kaya naman tayo umawit, hallelujah, na magpupuri sa ating Panginoon. Awitin natin, God is the strength. At hayaan ng Diyos, hallelujah, ay mapupurihan. Hallelujah. God is the strength. Amen. Of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength. Amen. Of my heart. God is the strength. Amen. Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Let's sing the stanza. Amen. Oh, Have I in heaven amen. but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, Yes. many times they fail. Amen. But there is one truth That always will prevail. Amen. God is the strength. Tayo magpuri sa Panginoon sa gabing ito. God is the strength of my heart. God is the strength Of my heart and my portion forever. It's the strength. Amen. Isan pa. my heart. Aminin natin, God is the God strength is the strength Amen. of my my heart. God is the strength of My heart and my portion forever. Ulit natin salsa. Forever. Once again. Whom am I? Whom have I in heaven Amen, but Lord. you? There is nothing on earth I desire beside you. Ano ba yan, mga kabataan, sa gabing ito? My heart and my strength, Amen. many times they fail. But there is one truth that always will prevail.
palakpakan ng Panginoon. Hallelujah sa gabing ito. Hallelujah. Sinong nakatanggap ng kalakasan na mula sa ating Panginoon? Hallelujah. Kaya naman, hallelujah. Patuloy nating luwalhatiin ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat yan ang kalooban ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Hindi siya kailanman nagkulang, nabigyan tayo ng kalakasan. Kaya sa tuwin na mayroong gawain, hallelujah, huwag tayong maging matamlay sa pagpupuri mga kabataan. Kaya, hallelujah, dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa isang masigla at malakas na pagpupuri. Hallelujah. Kaya minsan ba ating palakpakan nating Panginoon sa gabing ito? At dahil ang oras ay hindi na magpapalaon, hallelujah, kung meron tayong mga dalangin sa gabing ito, mga kapatid, maaari natin itong isulat sa ating papel upang mamaya ay ating sama-samang ay dulog sa panalangin. Hallelujah. Naniniwala ko, ang mga dalangin ito, bago pa man natin isulat, ito ay nakikita na ng ating Panginoon. Sino ang naniniwala at nananampalataya na ang Diyos ay merong pagtugon sa bawat dalangin sa gabing ito? Hallelujah. Nangangailangan lamang ng tapat na puso ang bawat dalangin na yan. Kaya, hallelujah, tayo maging tapat sa Panginoon sa gabing ito. At naniniwala ko, walang bagay na imposible na kayang gawin at ibigay ng Panginoon. Kayo rin ba mga kapatid na nananampalataya na walang imposible sa ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran? Kaya hallelujah, mamaya ay sama-sama nating idalangin. At tayo ay daraka ko na, hallelujah. Kayo ba ay handa na? Bawat sabay handa na para sa mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Sabi ng ating awitin, we have to decrease upang ang ating Panginoon ay mag-increase, hallelujah, sa ating mga buhay. Sino ang handa na mag-decrease, hallelujah, sa gabing ito upang ang mga salita ng Panginoon ay mag-increase pa, hallelujah. Hallelujah, sa gabing ito. Maghayag ng mga bagay na pangangailangan nating mga pagkatapos. Kaya bago tayo dumako sa pinakamahalagang parte ng gawain, tayo muli ay umawit, magsamba sa ating Panginoon. Ating awitin, Lord, I want much more of you. Hallelujah. Amen. Lord, I want much more of you. To daily dwell in your presence. To decrease that you may increase. Every day, dear Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I am, oh Lord, everything I possess, Lord God, is yours. I want to decrease. Yun din ba ang inyong mga dalangin? Sing the second stanza. Lord, we thank you for your, yes, Lord. Amen. Now I can come into your presence to adore and exalt your name, desiring for your word to manifest once more. Lord, I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. I want to decrease that you may. Let's sing once again. I give you my heart. I give you my heart. God bless you, Lord. Amen. Tuloy tayong bawin sa ating Panginoon. Amen. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I am, oh Lord, all that I possess, Lord God, God is yours. I want to decrease
once again. Hallelujah. Yes, Lord. I give you my heart Today and evermore, I Lord. give you my My spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. everything I have, Oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want want to to decrease. decrease. Let's sing it for the last time. What a sweet song. Praise, hallelujah. Let this be our desire sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, and all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. Lord, I want to decrease, that you may increase. Amen, amen, amen. Yes, Lord Jesus, itong aming desire, itong aming prayer, Lord, na ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang ma-magnify, ikaw ang maging malaki sa aming mga buhay. So Lord, take all our lives, take all our being. Ikaw lang, O Diyos, ang siyang manguna sa amin, sa aming mga buhay. Take everything that we have, Lord, all that is within me. Bayaan, Lord, ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Tayo mukot manalangin, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na siyang naglagay sa atin, sa ating mga paa sa dakong ito. Dakila namin, Diyos, ang papuri, ang pagdakila ay sa iyo lamang, O Diyos. Katulad ng meaningful na aming inhawit, Lord Jesus, ang aming dalangin, bayaan na everything, all that is within us, lahat ng bagay na meron kami, lahat ng bagay na aming taglay, ito'y hindi sa amin, ito'y nagmula lamang sa iyo. Ito'y galing sa iyo, Diyos. Kaya bayaan na sa mga sandaling ito, ilapag namin ito sa iyong paanan, ibalik namin sa iyo ang papuri, pagdakila at pasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos na source na lahat ng bagay, at marapat lamang na may sauli sa iyo lahat ng mga bagay na ito, Diyos. Papuri, pagdakila at pasalamat ay mauwi lamang sa iyo, Diyos. Ikaw ang siyang maluwalhati, mapasalamatan sa aming kalagitnaan. Binigyan mo kami muli ng mainam na gabi upang magsama-sama, mag-usap sa iyong mga salita. Ang aking dalangin, O Diyos, gumawa ka sa mga kabataang ito. Kumilos ka, buksan mo ang iyong mga salita, buksan mo ang kapahayagan na ikaw, O Diyos, ang siyang Diyos na buhay at gumagawa sa aming kalagitnaan. Bayaan, Lord, matuto kaming magpuri, matuto kaming mag-antay sa iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan upang hindi namin malagpasan ang bawat mga pagkakataon to worship you, to glorify you, to give you thanks for all the things that you have done and for all that you are going to do. We worship you, Lord, because you are God. You are good God. You are a great God. Hindi lamang sa aming mga sarili, hindi lamang sa buhay na aming mga kapatid ng bawat isa, but Lord, forevermore, you are a good God. Hallelujah. And that deserves the praise. You deserve the praise, O God, sapagkat ikaw ay napakabuti sa iyong mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Ang gabing ito ay para sa iyo, Diyos. So, let our hearts be devoted sa iyo ng mga bagay na karumihan, kasalanan. Before we approach the altar, bayaan, Lord, linisin mo aming mga puso, linisin mo aming mga isipan, linisin mo aming mga buhay, Lord, ang mga thoughts na hindi maganda, mga kasalanan, ang mga ugaling hindi nararapat. Lord, ang aming dalangin, ikaw ang siya maghugas sa pamamagitan ng iyong dugo upang kami ay makatayo at makaharap sa iyo ng may confidence, na may kagalakan, na mayroong anticipation na ikaw ang gagawa sa aming kalagitnaan. And let our hearts be pure so that we may see you and your work sa aming kalagitnaan. Lead us in the reading of your word, at ikaw, O Diyos, ang siyang mag-guide sa amin. Wala po ang magawa, ikaw lang, O Diyos, ang magawa. That is why we devote everything sa iyo. Sa ilang mga minuto na lilipas, bayaan, Lord, ikaw maging sentro ng pag-uusap. You deserve all the glory and honor and praises. So let it be brought back to you in your name alone. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Maaari ba natin palapakan natin Panginoon, mga kabataan?
Purihin natin Panginoon at malaya na tayo makaupo. Espera tayo makaupo sa gabing ito. So, good evening everyone. At salamat sa once again kalakasan na pinagkakaloob ng Diyos. You know, we may have taken for granted ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin na buhay. Pero God is good dahil kada matulog tayo sa gabi, meron pang umaga na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. And those things ay karapat-dapat isauli sa Diyos yung gratitude, yung pagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. At lumipas ng mga araw ulit, you know, malapit na ulit next month, February, couple of days na lang, February na. And baka magulat na lang tayo ay mag-January na ulit, 2026. And still, gano'n man katagal, gano'n man anumang araw ang pagbabalik ng ating Panginoon, we will wait, we will worship God. And I pray na bawat isa ay nagagalak pa rin na magpuri sa ating Panginoon. Alam ko marami tayong pinagdadaanan, marami tayong mga circumstances na sometimes hindi ko man alam. However, it is God who truly knows sa ating mga pinagdadaanan. So, pagpalain tayo natin Panginoon and I pray na ang Diyos ang siya magpala sa inyo. Ano man ang mga kalagayan natin ay mayaan ay pagkatiwala natin sa Diyos sa gabing ito, whether tayo masaya or malungkot, ay let us put our trust sa ating Panginoon at siya ang gagawa sa ating kalagitnaan. So, magandang gabi at salamat sa Diyos sa gabing ito. At masaya ba tayo, mga kabataan? Masaya ba kayo? So I paused for a while para tignan yung inyong mga mukha. At I know na, sabi ko nga, marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga iba't ibang mga circumstances na kinakarap. Pero let us be reminded na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Ang Diyos ay karapat-dapat purihan, karapat-dapat luwalhatiin. And I pray na katulad ng maraming beses ko na sinasabi, yung mga ganitong gawain ay huwag natin sayangin yung pagkakataon. Let's meditate. Let's think about the Lord's goodness. Let's think about God's love. Mag-isip tayo ng mga thoughts na makalangit. Alam kong marami kayo iniisip sa work, sa school, at marami pa mga bagay that concerns this world. Pero I pray na sa gabing ito, maglaan tayo ng focus, ng attention sa salita natin Panginoon. At kayaan na huwag ma-stray away ang ating mga isipan. Bigyan natin pagkakataon na makapagbulay-bulay tayo sa salita ng ating Diyos. Okay? So salamat sa gabing ito sa bawat isa. At patuloy lang natin suportahan ang gawain ng ating Panginoon. So may mga nagpaabot ng prayer request sa ating group chat. Let's pray for Brother Sam. As you can observe, ang mga youths ay most of the time, first of all, I would like to appreciate and thank Brother Mark sa patuloy na suporta pa rin sa ating gawain. Despite na, of course, may mga responsibilities siya na kinakailangan niyang gawin din sa kanyang family. Pero as you can observe, most of the time ay si Sam ang ating MC at ako wala na akong kapalitan, so si Sam na lang mostly ang nag-MC. So with those masasabi kong with those lapses or with those mga kakulangan na nakikita natin, I pray na instead na tayo ay mag-question or mag-doubt, I pray na magkaroon tayo ng holy concern or banal na desire na makatulong sa mga gawain. So, katulad din na sinabi ko nakaraan, if you would observe kung may mga kulang, let's start little. Kung may kulang sa music, kanina kung na-observe nyo, kulang yung nagbe-bass. If you can observe yung mga kulangan at
ang Diyos ang siyang humihipo sa iyo, gumagawa sa iyo na, there's something missing at binibigyan ka ng Diyos ng desire na makatulong on a small part na meron ka. Ang aking dalangin, katulad ng dalangin ni Paul kay Timothy, sabi niya, fan it into flame. No? Pag-alabin natin ang mga gifts and talents na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga buhay. At magkaroon tayo ng instead na doubt, instead ng questioning, why is this, why is that, bakit si ganito hindi, bakit sa ganyan hindi pinapatugtog or hindi nilalagay. Instead of that thinking, magkaroon tayo ng desire individually sa ating mga sarili na tayo ay gamitin ng Diyos sa mga ministries na kulang at na-observe natin na hindi napupunan. At hindi lang naman yan patungkol sa mga kalalakihan, kundi sa atin din mga sisters, sa inyo din mga sisters. Magkaroon tayo ng desire, yung mga music ministry, pwede naman yan punan ng brother or sister. So, if you have a desire, sa mga sisters, meron tayong channel para ipaabot kung meron kayong desire makatulong sa ministry. Ay meron tayong ginawa ni Hani na link para mailagay ninyo ang inyong mga desires. Sa mga kalalakihan, I would encourage you na kausapin ako or para magkaroon tayo ng transparency at pag-usapan natin ang mga ministry, mga plans sa ministry. So, ganun na lang muna mga kabataan at magkaroon tayo ng desire na makapaglingkod sa ating Panginoon. At I pray na yung mga ganitong mga moments na lacking or kulang ay wag tayo ma-discourage, but instead, ma-build yung desire natin. I want to help. I want to serve God. I want to give glory sa Diyos. Dahil dito nagpapasimula or rather, kung merong desire, or kung merong kagalakan na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, hindi mo hahayaan na yung mga gawain ay kulang. Hindi mo hahayaan na yung mga paglilingkod sa Diyos ay lacking or kulang. Narinig ko sa isang mangangaral, nang sabi niya, kung tayo ay naghahanda ng totoo sa Diyos, and if we are really preparing for His coming, hindi tayo mausumpungan elsewhere or sa labas. Mausumpungan tayo inside the church, nagpe-prepare, gumagawa ng gawain ng Diyos. At hindi tayo mausumpungan na nag-wonder, hindi tayo mausumpungan outside ng gawain, hindi tayo mausumpungan wala sa mga gawain, but rather tayo ay kung tayo naghahanda sa pagbabalik natin Panginoon, we would want to be in the house of God. And we would want to serve our lives sa tahanan ng Diyos. Because ito'y parte ng ating paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? That is our preparation sa pagbabalik ng Diyos. At perhaps, katulad din ng mga pangaral, nakatulog na ang bride dahil matagal ang pag-aantay, katulad din sa parable ng 10 virgins. Pero kinakailangan gisingin, kinakailangan may pagtawag, kinakailangan merong reminder para lahat tayo ay magising, magsikap, ibigay ang ating buhay sa Diyos, ibigay ang ating buhay sa ministry, maglingkod, magpuri sa Diyos, sapagkat ito ang ating buhay. Okay? At related dyan ang ating pag-uusapan sa gabing ito, but before we proceed, so let's continue to pray. Yung mga nandun sa nung nagpaabot ng prayers sa group chat, I think Sister Lovely nagpaabot din ng prayer, Brother Sam, at ilan pa sa ating mga kapatid na nangangailangan ng suporta, ng dalangin ngayon, may mga karamdaman, mga pinagdaanan. At huwag tayong mahiya na mag-show ng care, ng support sa kanila, mag-show ng or kung hindi man tayo yung person na nag-i-initiate ng conversation, then let's support them in prayers, in thoughts, at magkaroon tayo ng banal na pag-ibig para sa bawat isa. At bayaan na sa gabing ito ay mapuno ang dakong ito, tayo ng mga kabataan ay mapuno tayo ng pag-ibig ng pag-ibig at pagkatakot sa ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? So, if you would recall, 2 Fridays ago, pinag-usapan natin ang about worship.
Pinag-usapan natin ang kung bakit or kung ano ang kahulugan ng worship. By the way, nandito ba si Sister Chin? Ayun. So, Sister Chin from Samar will be here for a couple of weeks ata. So, nandito siya ngayon at hopefully sa mga susunod na gawain na kasama natin siya. So, let's continue to pray for her and iparama natin na tayo ay, hindi naman magkakaiba, kundi tayo ay nasa isang bahagi ng katawan ni Kristo. Alright, so, like I was saying, pinag-usapan natin a couple of Fridays ago ang idea or ang kaisipan patungkol sa worship, di ba? Kung bibigyan natin ng unting background, ang worship ay hindi lamang ito nagpapatungkol sa pagkanta natin, hindi lamang ito nagpapatungkol sa mga pagtugtog or sa mga songs, sa music na idea, kundi binigyan natin ng kahulugan ng worship. It means to adore, to express yung importance ng isang bagay. When we say we worship someone or we worship something, ginagawa mong importante yung isang bagay na yun. Okay? So kapag sinabi natin we worship the Lord, ay ginagawa natin siyang importante. We express yung ating adoration, yung pag-ibig, yung kagalakan, yung pagmamahal natin doon sa bagay na wino-worship natin. Ine-express natin na siya yung parang dakila, na siya yung, ine-express natin yung pag-adore, no? Yung pag-admire doon sa isang bagay. At in turn, dahil ikaw ay nag-admire o gusto mo isang bagay or ikaw ay you are adoring a thing, ginagawa mo siyang importante o mahalaga sa iyong buhay. That is why pinuntahan natin last time, kung ano yung mga bagay na importante sa atin, kung ano yung mga bagay na ating ina-adore sa buhay na ito, if there's a thing or someone na mas importante pa at binibigyan natin ng higit na importansya sa lahat ng mga bagay, that is a thing that you worship. Kaya marami tayong maririnig ng pangangaral na tayo ay, even sa pangangaral ni Pablo, di ba? Flee from idolatry. Umiwas tayo sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. That is because kung ano yung mga bagay na nagiging importante o mahalaga sa atin, higit sa Diyos, ay nagiging Diyos-Diyosan natin. Nagiging Diyos-Diyosan ito. If there's a thing, someone, or something na mas importante pa, nilalaanan mo ng oras, ng effort, ng panahon, above all else, then that is the thing that you worship. At sa banal na kasulatan, hindi nalulugod ang Diyos na merong katulad niya na sinasamba. Na merong kasama siya or merong siyang ka-counterpart na sinasamba din ng mga tao. Dahil ang Diyos, katulad ng sabi sa banal na kasulatan, He is a jealous God at wala naman talagang ibang karapat dapat na sambahin kundi ang Diyos lang. Okay? Mamaya mapupuntahan natin yan. Ang worship ay, nakita natin na hindi lamang ito patungkol sa pagkanta, hindi lamang ito patungkol sa mga awitin natin or pag-perform ng mga ministries. Ang worship ay nagmumula from the inside. Katulad ng sinabi ni Jesus sa babae na nagsasalok ng tubig doon sa Mount Gerizim, dahil yung babaeng yun, di ba? If you would recall, yung babaeng yun, nagsasalok siya lang mag-isa, kinausap siya ni Jesus, siya ay Samaritan, kaya ang worship nila ay nandun sa mountain na yun, at si Jesus kasama ng mga Hudyo dun sa Jerusalem, sabi ng babae, dito kami magpupuri sa mountain na ito, sa Mount Gerizim, sapagkat ito yung sinabi ng mga magulang namin ng mga Samaritan, dito kami magpupuri. Pero sabi ni Jesus, mula ngayon, hindi na sa mountain na ito or sa Jerusalem tayo magpupuri. Sapagkat ang kalagayan ng mga true worshipers, no? For true worshipers must worship in spirit and in truth. Hindi na ngayon i-classify na true worshipers yung mga mag-worship sa Jerusalem. Hindi na ngayon ma-classify na true worshipers yung mga mag-worship sa Mount Gerizim or sa mga simbahan even. Ang mga tunay na worshipers
ay makaklasify mo hindi kung saan sila nag-worship, but rather sa kalagayan ng kanilang pag-worship. At ang kalagayan ng nais ng Diyos ay sila ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Okay? That means, yung worship natin ay hindi lamang sa loob ng church, but rather, ito'y hindi natapos. Even paglabas, we can express our worship sa Diyos. Meaning, from the heart, ipinapamuhay natin, more than just listening to Christian music, more than just singing Christian songs, yung ating pananalita, yung ating buhay, yung ating lifestyle, yung ating lahat-lahat. Katulad ng sinabi sa Romans chapter 12, verse 2, ito yung ating, verse 1 rather, ito sabi doon, na ikaw ay mag-aalay ng iyong buhay as a living sacrifice, for it is your reasonable service. Or sa ibang mga salin, ginamit yung salitang spiritual worship. Nakuha ninyo? So that is worship. It's a life. Buhay na isang Kristiyano na mag-worship sa Diyos, pero it does not mean na nag-circulate or umiikot lang ito sa pagkanta or pagtugtog. Kundi ang nais ng Diyos, sila naman magupuri sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Ayaw ng Diyos na yung, katulad ng sabi niya sa mga Pharisees, ang lapit ng inyong mga labi, pero ang inyong mga puso ay malayo sa akin. At anong mangyayari doon sa dulo? If you would read yung statements doon, di ba? Lalapit sila sa Diyos. Ay, ano sabi doon? Hindi ka nalulugdan ng Diyos. Di ba? Hindi ka kalugdan ng Diyos. Sila ng mga magupuri nga sa Diyos, na active nga sa ministry, active nga sa paglilingkod, pero yung kanilang mga puso ay hindi naglilingkod sa Diyos. So we have defined that ng worship ay ito ay buhay. Ito ay beyond ng pag-awit, beyond ng pagkanta. So ngayon gusto kong sagutin yung tanong, bibigyan natin ng title or ng katanungan, why do we worship? Bakit tayo nag-worship? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo ano bang worship sa Tagalog? Bakit tayo sumasamba? Naglilingkod sa Diyos? No. Why do we worship? If we would read, basa natin yung pinaka-key verse natin, sa Psalms 33. I want us to read that. May ilang verses lang tayo na babasahin and dito lang tayo iikot ng ating pag-uusapan sa gabing ito. Psalm 33 verse 1, sabi doon, Rejoice in the Lord, O ye righteous. Praise befits the upright. So, ibig sabihin, bagay ito sa isang righteous, sa isang upright na tao. So kapag tayo nagpupuri, kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, katulad ng sabi na sa isang awit, praise looks good on you. Bagay ito sa iyo. Sabi doon, praise the Lord with the lyre. Verse 2, make melody to Him with the harp of 10 strings. Sing to Him a new song, play skillfully on the strings, with a loud voice, with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all His work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice, and the earth is full of the steadfast love of the Lord. Dito muna natin paputulin. Pero if you would read, continuing verse 6 onwards, pinapakita dito, or dinidescribe dito who the Lord is. Siya yung naglikha ng langit, siya yung naglikha ng lupa, kung paano ang Diyos tumutulong sa mga nangangailangan, kung paano ang Diyos nag-create at merong concern sa mga tao, kung paano siya Diyos sa dakila at Diyos na maibigin. So maraming mga description na pinapakita dito sa banal na kasulatan who God is, who the Lord is. Now, ang question ay ito. Napuntahan na natin kung bakit or kung ano ang kahulugan ng worship. Pero ang tanong, bakit nga ba tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit ba tayo nag-worship? Or bakit ba kinakailangan natin mag-worship? Tayo mga Kristiyano,
Ilan sa atin dito, or karamihan, ay lumaki sa church, lumaki na ang mga magulang nila or mga kamag-anak nila ay sumasamba sa Diyos. One way or the other, either ikaw ay nagmula sa denomination, Catholic, or any secta, any group. Sa Pilipinas ay meron tayong majority na sumasamba sa Diyos, no? Lord Jesus Christ. At iba-iba man ng pinanggalingan na grupo, iba-iba naman pinanggalingan na sekta. Karamihan sa atin dito ay nagmula, pinanganak na sa church. Yung kanilang paglilingkod ay, sabihin na natin, natutunan din nila from their parents. Kung ano nakita nila sa kanilang mga magulang, nakita nila sa kanilang mga ate, mga kuya, ay kanila ding na-apply. Okay? Pero, gusto kong tanungin ng bawat isa sa inyo, bakit nga ba kayo naglilingkod sa Diyos? Bakit nga ba tayo nag-worship sa Diyos? Gamitin ko yung word na worship. Why do we worship God? Bakit tayo, kung dadalhin natin sa masababaw na mga meaning, bakit tayo kumakanta sa Diyos? Bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Bakit nagpipray tayo? Bakit natin ino-observe yung kabanalan? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? No? From the songs, sabi ko nga, di ba, yung worship ay hindi lamang basta songs, no? Pero, sabi natin ganito, bakit nga ba ikaw kumakanta? Nagpupuri ka sa Diyos, bakit mo yataas yung kamay mo? Bakit ka kumakanta ng mga kanta makalangit? And then, beyond the songs, sa buhay natin, bakit tayo umaattend ng gawain? Bakit tayo nag-worship sa Diyos? Why? Most of the time, nag-worship tayo sa Diyos dahil naranasan mo na merong ginawa ang Diyos sa iyong buhay. Diba? Katulad ng sabi ng isang awit, maraming mga bagay na ginawa ang Diyos. That is why I want to praise God. I want to worship Him. For He is my healer, my provider. Diba? Siya ang lahat-lahat. Marami siyang ginawa sa akin. That is why I will worship Him. Right? Marami kang naranasan na paggawa ng Diyos. Alam nyo, kapag nagpapasimula ka maintindihan what is worship, or nagpapasimula kang maintindihan or maunawaan kung paano talaga sumamba at sa Diyos ng tama, malalaman mo na hindi lamang to basta, or hindi lamang enough, kuminsan, yung pag-awit lang, or yung pagkanta lang, or yung pagtugtog lang. Darating yung panahon, yung moment na you have to raise your hand in full surrender sa Diyos. You have to give your life. Kung kinakailangan, you have to cry. You have to praise God. Dahil marami siyang ginawa eh. Maraming kang naranasan na paggawa ng Diyos sa iyong buhay eh. Pinagaling ka, pinalakas ka, sinuplehan ka na maraming mga pangailangan. That is why you worship. Right? At katulad din ng sinasabi natin last time, di ba? Sila na mga nakalasap, mga nakaranas ng paggawa ng Diyos, tasted and saw that the Lord is good sa kanilang mga buhay, may mga reasons sila kung bakit sila nag-worship. Kung pinagaling kayo sa karamdaman, kung sinuplehan kayo ng Diyos, ng blessings, iningatan kayo sa inyong school, nilayo sa kapahamakan, kasama mo siya, nag-comfort sa'yo, kapag merong nang bubuli sa'yo, nang aaway sa'yo, ang Diyos ang gumagawa na lahat ng mga bagay na yan, and that is why we worship God. Right? Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay ninyo, sa buhay natin. At kung titignan natin sa mga reasons pa lang, katulad ng sabi ni Haring David, Lord, or bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Why do we worship God? We can answer it plainly na because God has been good sa ating mga buhay.
Marami siyang ginawa sa atin. First of all, niligtas na tayo sa kapahamakan. And if you would understand that, it's more than enough para magpuri sa Diyos. And then, dagdag pa doon, kahit na tayo ay hindi karapat-dapat, pinagaling tayo, pinalakas tayo, sinuplehan tayo natin mga pangailangan, ingatan tayo. If you would understand kung ano yung mga bagay na deserve natin ang kamatayan. Deserve natin na tayo ay mapahamak. And totally malos ng ating mga kaluluwa. Pero sabi sa Ephesians, habang tayo, while we were still ungodly, unworthy, Christ died for us. At pinagkalooban tayo ng biyayang ito as a gift. And that gift alone deserves praises sa Diyos, di ba? Karapat dapat siya papurihan, pasalamatan, luwalhatiin. Why do you worship? Is it because pinagaling ka ng Diyos? You know, marami na tayong mga karamdaman na pinagdaanan. At ilan sa ating mga kapatid ngayon ay dumadanas ng mga karamdaman. I think si Sister Lovely din, kasama ni Sister Ella, na magdadaan ng mga laboratories. So yung mga pinagdaanan na yon ay mahirap, hindi siya biro. And then, darating yung moment, malalagpasan natin, makakasurvive tayo. At yun ay dahil sa paggawa ng Diyos. Hindi yun sa ating sarili, hindi yun sa resulta ng ating mga pagsusumikap. Darating panahon na sa ating karamdaman, hindi natin kayang kontrolin ito. Pero ang Diyos ang may hawak sa ating mga buhay. Blessings, provisions. Marami na tayong mga karanasan how God provided. Pag-iingat. Ilan sa inyo ay nag-drive. Iningatan kayo ng Diyos. Even sa inyong mga pagsakay sa mga jeep or sa mga sasakyan na meron kayo or sa inyong mga pag-commute, iningatan kayo ng Diyos. At hindi kayo pinabayaan ng Diyos. And that deserves the praise. Diba? At alam niyo mga kabataan, the way we define that kind of worship, we call that yung parang pag-worship sa Diyos dahil sa marami siyang ginawa sa atin, we call that gratitude. Diba? Dahil merong ginawa ang Diyos sa ating buhay, ay nagasauli tayo ng gratitude. Nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo, pinaglilingkod natin ang ating buong buhay sa Diyos because God has done many things sa atin. And remember yung worship, sabi ko nga, di ba, it's not just about singing songs. Kung mabalikan natin yung Romans chapter 12, verse 1, it's about giving your whole life. So, when God has been good sa ating buhay, nag-express tayo ng gratitude sa Diyos, nagpupuri tayo. Hindi lamang basta pagpupuri na nag-awit, pagkanta, kaya tayo naumuhay ng maayos, naumuhay tayo ng banal, nagsasamba tayo sa Diyos, hindi tayo gumagawa ng mga kasalanan as much as we can by the grace of God. It's because, or sometimes because, may ginawa ang Diyos sa iyong buhay. At ayaw mong ma-fail ang Diyos. You want to express your gratitude sa Diyos. So that's why you give your life sa Diyos. Diba? And we can answer that. Why do we worship? We can simply say, that's because God has been good sa atin. Ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Basahin natin Psalms chapter 47. Before we go on sa pinaka-main point ko na gusto kong puntahan. We will read a couple of verses. Sa verse 1, ang sabi doon, clap your hands, all ye people. Shout to God with loud songs of joy. Verse 2, for the Lord, the Most High, is awesome, is to be feared. Sabi dito sa New Revised Standard Version, for the Lord, the Most High, is awesome, and a great King over all
the earth. Another account na gusto ko pang basahin before we go on sa ating pag-usapan. I want you to notice lang yung ating binabasa, no? Notice what are the reasons kung bakit nagpupuri o bakit sinabi dito ng psalmist na clap your hands, shout to God. Just notice it deeply. Psalms 33, or rather Psalms 145, verse 1. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and praise your name forever and ever. For great is the Lord, and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. Okay. And they will recount the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works I will meditate. Amen. Balik tayo sa Psalms 33. Again, ay tingnan natin ng maigi dito sa mga verses natin binasa kanina, no? We will rejoice in the Lord, or rejoice in the Lord, all you righteous. Praise befits the upright. Praise the Lord with a lyre. Make melody to Him with a harp of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. And what is the reason? For the word of the Lord is upright, and all His work is done in faithfulness. I want you to notice deeply yan, no? Especially sa ating binasa kanina sa Psalms 47. Clap your hands, worship the Lord, sabi sa 47, because, ano sabi sa verse 2? For the Lord, the Most High, is awesome. He is awesome. Sila mga translations, He is fearful. He is great. Siya ay dakila na Diyos. Now, sabi ko nga kanina, maraming mga rason kung bakit tayo nagpupuri sa Diyos. Healing, provision, blessings, etc., etc., etc. But you know what, mga kabataan? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay karapat-dapat. Ang Diyos ay deserve niya ng papuri, pagdakila, pasalamat. Because He is awesome. He is worthy. He is perfect. At siya ang lahat-lahat. Hindi lang sa ating buhay, kundi siya yung in everything, or sa lahat ng bagay, ito'y nagmumula sa Kanya. In Him, sabi sa isang talata, in Him, all things came to be. In Him, all things consist. Nagmula sa Kanya lahat ng bagay, nanggaling sa Kanya lahat ng bagay. Pinapakita sa inyo na we worship God, we express gratitude. Dahil may ginawa siya sa atin, may ginawa siya sa iyong buhay, He is good, that is why you worship. He is merciful to you, that is why you worship. He is a healer to you, that is why we worship. Pero I want us na makita natin ito, maintindihan natin ng mas maigi, at magkaroon tayo ng bagong perspective sa pagpupuri sa Diyos. Dahil ang worship ay hindi nakasentro sa atin. Ang worship ay hindi nakasentro sa atin. But sometimes we worship God not because He is merciful, but because He is merciful to us. Sometimes we worship God not because He is a healer, but a healer to me. What do I mean by that? Sometimes inaantay natin na may gawin muna ang Diyos bago tayo magpuri. And if it happens na ang Diyos ay silent, at tila ba walang ginagawa ang Diyos, at parang walang nangyayari, kaya yung pagpupuri natin ay nagde-decline. That is because nakadepende tayo sa mga pagbabago sa sirkumstansya ng ating buhay. Kaya uso yung pag may sakit, pag may karamdaman, kapag nanlalamig, nangihina, yung pagpupuri na nagde-decline.
kapag may pinagadaanan, di ba, nagde-decline yung pag-attend. Bakit? Dahil ang kanilang worship ay nakadepende sa kanilang sariling karanasan. Nakikita ninyo? Kapag masaya sila, kapag merong mga changes, mga pagbabago nangyari sa kanilang buhay, pinagaling sila, yes, I will praise God, I will glorify God. Pero kapag wala, at lalong higit, kapag negative ang nangyari sa kanila, ang pagpupuri ay nagde-decline. Ang worship sa Diyos, ang buhay, sabi ko nga, ang worship ay hindi lang yung pag-awit, Even sa pag-awit, di ba? Kapag may pinagadaanan, yung pagpupuri, hindi may taas yung kamay, nagde-decline, hindi ko sinasabing hindi ako guilty. I'm guilty of that. Karanasan natin lahat yon. Kapag may pinagadaanan, kapag marami mga nangyari sa atin, because nakadepende lamang tayo sa mga actions na gagawin ng Diyos na magaganda, kaya yung pagpupuri natin ay nagde-decline. But that is wrong. Hindi yun mainam, hindi yun befitting para sa isang matuwid. Kaya nga maraming mga accounts na ating binasa natin 3 pa lang yun, pero maraming pang accounts sa Psalms, na ang pagpupuri sa Diyos ay dapat ating ibigay dahil siya ay karapat-dapat. Hindi lang sa mga reasons na may ginawa ang Diyos sa iyong buhay, hindi lang sa mga reasons, pinagaling ka, pinalakas ka, sinuplen ka na pangailangan, you would worship God, you would sing songs, you would pray to God, you would live a life as a Christian because He is worthy. Karapat dapat siyang saulian ng papuri, ano man ang kalagayan, ano man ang mga sitwasyon, ano man ang pinagdaanan, you would worship God. Dahil siya ay dakila. Siya ay awesome na Diyos. Hindi lamang sa iyo, hindi lamang sa buhay mo. And remember this, mga kabataan, kapag katila walang ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, meron ka pinagdaanan, meron kang karamdaman, hindi umiikot ang buhay sa iyo. Yung mga kapatid mo, nandyan sila nagpapatuloy dahil merong ginawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. At ikaw, higit sa lahat, kaya ka nandyan, hindi yan sa iyong sarili, kundi dahil yan sa Diyos. But sometimes sakit natin yan. Especially sa, dito kayo mag-iingat, sa style ng pagpupuri sa Diyos na solely nakarelay lamang sa gratitude. Para bang kapag kami natanggap lang, tsaka magpupuri. At kapag wala na nangyayari, kapag ka negative ang nangyayari sa atin ng mga buhay, nagde-decline yung pagpupuri. Umaatras yung pag-upo. Kung nakaupo sa harapan, kapag may pinagdaanan, patras ng row. I'm exaggerating, but that is the truth sometimes. Yung pating mga pagpupuri, sometimes nakadepende sa ating mga pinagdaanan. And that is wrong. And that is not the case. And that is not worship, or that kind of worship is not pleasing sa harapan ng Diyos. Because mga kapatid, mga kabataan, ang Diyos ay karapat-dapat kahit anong mangyari sa ating mga buhay. He deserves the worship. Dahil kung nakarelay lang tayo sa gagawin ng Diyos, what if kung negative ang mangyari sa atin? What if kung something's wrong na mangyari sa ating mga buhay? Just like Job, di ba? If we would rely lamang sa mga mabuting gawa ng Diyos, kaya tayo naglilingkod. If we would worship lamang sa Diyos kapag convenient sa atin, kapag maganda yung ating pakiramdam, at kapag may mga pinagdaanan, hindi ko nadadamang maglingkod sa Diyos, hindi ko nadadamang mag-serve sa ministry, hindi ko nadadamang ganito, ganyan, then that is wrong. Lalong higit na kung naapektuhan yung worship na life, yung buhay na paglilingkod, yung pag-attend ng gawain, even more than just yung mga pag-serve sa ministry, yung pag-attend ng gawain, yung prayer life, yung mga decision-making natin, dahil negative ang mga nangyayari sa atin, you will decide na tumalikod, lumayo sa Diyos, manlamig, manghina, then that is now how worship is supposed to be. If you worship God
Sabi sa isang awit, if we worship God for who He is, listen to this, ano? If we worship God for who He is, hindi magbabago ang ating worship. Sometimes we are guilty in worshiping or slowing down sa pag-worship when times are tough. We are guilty na when we are sick, mahirap magpuri sa Diyos. That is because sometimes nagpupuri tayo sa Diyos only when it's convenient. Only when God does something good. We worship only when you need something, or sometimes naglilingkod lamang tayo sa Diyos kapag meron tayo ng mga bagay na ating dinadalangin. Pero ang buhay natin, mga kabataan, nagbabago yan. In an instant, in a blink of an eye, magbabago yan. Kung anong tulutan ng Diyos sa kalangitan, your life will change. At kapag ang life mo ay pinahintulutan ng Diyos, dumaan sa mga pagsubok, sa mga challenges, sa mga trials, kung nakadepende lang doon ang pag-worship mo sa Diyos, then, talagang magbabago ang buhay ng worship mo. Manlalamig ka, manghihina ka, hindi ka makakaawit, hindi ka makakapagpuri sa Diyos because your life has changed. And sometimes people base their worship depende lamang sa kanilang mga pinagdadaanan. Kapag masaya sila, malakas magpuri. Kapag hindi, they will settle down. But you know what, mga kabataan? Kinakailangan natin na matuto mag-worship sa Diyos because of who He is. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, at kapag nakadepende ang pagpupuri natin doon sa Diyos, na hindi nagbabago, yung ating mga pagpupuri ay hindi magbabago. Instead of the worship na parang gratitude lang, parang na pagbibigay, of course maganda yan, no? Mag-worship tayong gratitude. Hindi ko sinasabing mali yan. But rather, instead of just settling on that, mas mainam na makita natin as we grow in grace of God, na kahit nasa panahon na mahirap, kahit nasa panahon ng pagsubok, magagawa mo pa rin magpuri sa Diyos dahil hindi ka nagpupuri dahil lang sa mga magandang gawa ng Diyos, kundi nagpupuri ka dahil alam mo na siya ay karapat-dapat sa papuri at pasalamat. Kaya nga importante na makilala mo muna ang Diyos bago ka makapagpuri sa Kanya. I will just quote this, pero remember yung time, may mga taong nagpupuri to an unknown God, sabi sa Acts. At nakita ito ni Pablo, one time nakita niya yung mga tao nagpupuri dun sa hindi nila kilalang Diyos. That is why sabi ni Pablo, narito, papakilala ko sa inyo kung sino ang Diyos, sino ang tunay na Diyos. And then you can worship freely. At ang sabi doon, and then at that day, maraming mga nabautismo ang tumanggap kay Kristo Jesus. Why? Because we need to understand, we need to know Him more. Na hindi lamang siya parang alila natin na magkakaroon tayo ng mga benefits, good things sa ating mga buhay. Hindi siya ganon. But He is our Lord. He is awesome. He is great God. More than just a provider, more than just a healer, more than just a restorer, more than just those things. First and foremost, siya ay Diyos. At walang katulad niya. At dahil siya ang Diyos, walang karapat-dapat, walang ibang karapat-dapat na bigyan ng papuri, kundi siya lamang. Yun ang dapat nating maging rason. Yun ang dapat natin maintindihan, maunawaan. At doon tayo sumalig, doon tayo maglagay ng foundation natin. Sa pag-worship natin sa Diyos, living a life as a Christian, hindi tayo mag-worship lang dahil maraming mga ginawang mabuti ang Diyos sa atin. Maganda yan. Remember all the benefits of God. It will stimulate you. Mararamdaman mo yung parang atmosphere ng pagpupuri sa Diyos. Maganda yan. Sabi nga rin ni King David, di ba? Remember all His benefits toward me. Pero, mga kabataan, kung dumating yung pagkakataon na mahirap sa iyong buhay, kung dumating yung pagkakataon na
may mga pagsubok, may mga trials, wag nawa dumating din sa pagkakataon na manghina ang ating mga papuri. But rather, be reminded, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri. Binasa natin kanina, yung quote ko na lang, Psalms 145, He is worthy of our praises. Because He is a creator, He is everything. Hindi nakasentro sa atin or sa mga ginagawa ng Diyos towards us ang pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay nakasentro sa Kanya. Pwede kong sabihin ganito, with or without blessings. With or without. Kung meron ka mang matanggap o wala. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, masaya ka man o malungkot. Kung may karamdaman ka man o wala. Ang Diyos hindi nagbabago na siya ay karapat-dapat na purihan. Hindi nagbabago na siya ay Diyos na awesome, dakila. Hindi yun magbabago. Hindi yun magbabago. Ang ating mga sitwasyon, magbabago yan. Bukas baka ilan sa inyo yung maging malungkot, maging depressed, magkaroon ng mga kalumbayan. At kapag nakarelay lang yung pagpupuri natin, yung buhay natin Kristiyano dun sa mga kalagayan natin, katulad ng sabi ng Jeremiah, lilinlangin tayo ng puso sapagkat ang puso ay mandaraya. Tayo ay dadalhin sa panghihina sa pagpupuri. But be reminded, even sa panahon ng kalungkutan, sa kalumbayan, sa panahon ng kasalatan, our God still deserves the praises and honor and glory. If we worship Him for who He is unchangeable God, then our worship will not change. Hindi magbabago, hindi manlalamig, hindi manghihina. For we know that He deserves all our praises. Instead of, like I have said, maganda naman na magpupuri tayo sa Diyos dahil maraming ginawa ang Diyos sa ating buhay. To express gratitude sa Diyos ay nais din ng Diyos na gawin natin. Sabi nga ni Paul, di ba? Let's give thanks to the Lord for His good and His mercy endures forever sa ating mga buhay. But most importantly, be reminded, it's not about you. It's about God. Ano man ang mangyari sa ating mga buhay, malungkot man, mabigat man, instead of being centering it about yourself, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri with or without. Consider God and who He is sa atin. So living a life of worship, ang pag-awit sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang pag-attend sa gawain, ang pag-serve sa ministry, it's not about you. It's not about how you feel. It's not about kung anong pinagdaanan mo for the day. Alam kong pagod ang ilan sa inyo, sometimes even depressed. Pero I won't be harsh on saying this. It's not about you. It's about God. At mga kabataan, be reminded din sa pangakong ito na ang Diyos, He cares for you. He cares for you. But the worship and the glory does not belong to you. It belongs to our God. So, let's consider that. Why we worship God? Simpleng sagot, it's because He is awesome. Our God is awesome. Ano mo mangyari sa ating mga buhay, our God is awesome. Ngayon ba ang Diyos ay awesome? Kahapon ba ang Diyos ay awesome? Yun yung maging tanong natin. Dakila ba ang Diyos? If yes, karapat-dapat siya sa papuri. If no, then huwag niyo siya sa uli na papuri. Pero mga kapatid, ang sabi sa mga kasulatan, mula noon, ngayon, at sa darating na mga araw, ang Diyos ay hindi nagbabagong Diyos. So, ang Diyos, dakila siya noon, ngayon, at sa darating na mga araw. Okay? Are you getting the idea? Na ang ating mga buhay, pabago-bago yan.
if we depend our worship, our way of living sa mga circumstansya natin, it won't please God. But if we depend our worship, our praise, doon sa Kanya, ano man ang mangyari sa ating mga buhay, magpupuri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. That is what God wants. Those who will worship Him in spirit and in truth. As a closing, I want us to read Psalms chapter 23. Psalm chapter 23. Or rather, okay, sorry. Hindi 23. 20. Okay. It's not 23. Nabura. Okay. Psalm 29. Sorry. 29. Sabi sa verse 1, ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory of His name. Worship the Lord in holy splendor. Because the voice of the Lord is over the waters, the God of glory thunders, the Lord over mighty waters. The voice of the Lord is powerful, the voice of the Lord is full of majesty, and so on and so forth. I want you to notice that. Katulad ng ating mga verse na ating binasa kanina. What should be the center ng ating mga pagpupuri? And why do we worship God? Is it because of the good things that He has done? Totoo, maraming mga magandang bagay na ginawa ang Diyos sa atin. At karapat-dapat siyang saulian ng gratitude. Karapat-dapat siyang saulian ng pasasalamat. Pero, beyond that, greater than that, kapag nakilala mo ang Diyos kung sino siya, kaya nga importante na makilala mo ang Diyos. Kapag nakilala mo na bago ka pa isilang, dakila na siya na Diyos. Bago ka pa i-conceive sa mundong ito, bago pa ilikhain, even yung mamagulang mo, bago pa sila lumabas sa mundong ito, ang Diyos ay dakila na. Nasa kaisipan ka na ng Diyos even before the foundations of this world. Pinlano na ng Diyos na ganito mangyari sa iyong buhay. And if you would think about that, na ang Diyos nilikha lahat-lahat ng mga bagay, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga sasampalataya at maglilingkod sa Kanya. Kung dumating yung mga panahon ng pagsubok, kung dumating yung panahon ng mga trials, maaalala mo na ang Diyos, kung hindi man siya makagawa sa akin right now, meron kang panalangin, may na-frustrate ka dahil wala nangyayari, nalalamig ka, nangihina ka, ang Diyos ay nanatiling dakilang Diyos. Ang Diyos ay nanatiling creator na Diyos. Ang Diyos ay nanatiling healer, provider, restorer. It does not change the fact kung walang nangyayari sa ating mga buhay. Hindi ito nagbabago, hindi nagbabago ang kanyang katangian. Kung tila ba malungkot ka ngayon, kung ikaw may pinagdaanan ngayon, hindi nagbabagong katangian ng Diyos. At doon mo dapat ilagay. Doon ka dapat, yun yung dapat maging reason mo kung bakit ka nagpupuri sa Diyos. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. At karapat-dapat siya sa papuri, pagdakila, at pasalamat. Not just because of the things that He has done, but because of who He is. Hindi lamang basta who He is sa buhay mo. Bago ka palalangin, yun na yung definition niya. Jehovah Jireh na siya bago ka pa nandito sa mundong ito. So kung ngayon wala kang pera, it does not change the fact. Jehovah Jireh pa rin siya. Kung wala kang work, naalisan ka man ng work, it does not change na Jehovah Jireh pa rin siya.
Kung ikaw ngayon na may karamdaman, ilang weeks ka na nag-struggle sa karamdaman, kung yung mga matitindi kang pagsubok, it does not change the fact na siya ang Diyos na dakila at karapat-dapat-purihan, luwalhatiin. And let that be your reason para kahit anong dumating na pagsubok, nakatayo ka sa batong matibay, yung pagpupuri mo sa Diyos, yung buhay mo, ipaglilingkod mo sa Diyos kahit anong mangyari, sapagkat ang Diyos ay dakila. At huwag ka mag-alala. No? If it seems na para bang unfair, para bang, Lord, may pinagdaanan din ako. Wala ka bang pakialam kung may pinagdaanan ako? God cares about you. God keeps you in mind. Huwag kang mag-alala. Ang sabi niya sa banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God, and all of these things will be added unto you. So lahat ng mga bagay na yan, dadagdag na lamang sa iyo. So mga kabataan, as we close, worship Him for who He is. Magkaroon tayo ng bagong perspective na hindi lang tayo nagpupuri dahil lang may ginawa ang Diyos sa atin. But rather, we would praise God. We would worship God. Live a life holy sa Diyos. Because siya ang Diyos sa dakila. We would keep our lives pure. Dahil siya ang Diyos na nakakita ng lahat ng mga bagay. Walang lihim sa Kanya. Walang natatago sa Kanya. As much as we can hide so many things sa mga taong may authority sa atin, mga leaders natin, we can hide so many things sa ating pastor, sa ating mga elders. Pero we cannot hide sa Diyos. Dahil siya ang dakila na Diyos. And that is why He is awesome. He is a great God. Kung healer siya sa iyong buhay, then great. Praise Him. Hindi lamang siya sa iyong buhay healer, sa buhay ng mga katabi mo, sa bawat isa, siya ang Diyos na manggagamot. Kaya kung dumating yung pagsubok o dumating yung karamdaman na mabigat, be reminded of that. Ang Diyos ay healer. Kung ngayon walang pagpapagaling na ginawa ang Diyos, wag ka man lamig, wag ka mang hina. Ang Diyos ay healer, hindi yun nagbabago. Praise Him. Give Him glory. Kung may pinagdaanan ka ngayon, may mga pagsubok ka ngayon, it does not change the fact na ang Diyos ay dakila. So praise Him. Give Him glory. Kung may mga bagay na pinagdaanan ka sa school, sa work, at tila ba wala kang kasama, nag-iisa ka. Kung may mga provision na, o kung may mga resources na kulang, wala kang pera, wala kang trabaho ng maayos, hindi enough ang inyong pera, then that does not change the fact na ang Diyos ay dakila at karapat-dapat-purihan. Dahil una pa lang, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para ikay maligtas. And that is more than enough of a reason para papurihan, luwalhatiin ang Diyos. Even more than just money or even sa ating mga katawan. Remember that, mga kabataan. Let's worship Him for who He is. Para hindi magbago yung ating mga worship. Let's place it to the one who never changes. Your circumstances will change. Your life will change. Bukas, wag nawa sana, pero God can lead you to many trials na napakabigat. Na tila ba, ka na, iiyak ka na lang, at aayaw ka na. Pero, if you place your life of worship doon sa Diyos sa dakila, and you define your worship, why you worship God because He is awesome, then, hindi magbabago. Kahit na may karamdaman ka, kahit na may kakulangan, magpupuri ka sa Diyos. And that's why we worship God. And that's how we should worship God. Worship Him for who He is. Purihin ang Diyos sa mga salitang ito ang ating binasa, and I pray na it has changed your perspective sa pagpupuri at magkaroon tayo ng beyond than just expressing gratitude sa Diyos. We would worship Him dahil siya'y dakila sa atin. Just because He is awesome God. We will worship Him hindi lang dahil nangangailangan ka or dahil may pinagdaanan ka or dahil
masaya ka dahil ang Diyos ay tumugon sa iyo. You would worship Him just because He is awesome. Siya ay karapat-dapat, siya ay dakila. So let's worship Him. Walang ibang may karapat-dapat ang papuri, hindi ako karapat-dapat, hindi kayo karapat-dapat, ang mga bagay sa lupang ito hindi karapat-dapat. So, let's give our lives sa Diyos. Worship Him in spirit and in truth. Palain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, at I pray na nakadagdag ito sa ating pananampalataya. Can we stand? Tayo magstayo, mga kapatid. At before I give the opportunity again sa ating MC to close the service, mag-pray muna tayo and then we will sing the song Heart of Worship. Pero let us pray first. Let's thank the Lord for His Word. Nakilala namin Diyos, nagpasalamat kami as we close this service, ay nagpasalamat kami sa iyong dakilang paggawa sa aming buhay. Lord Jesus, bayaan Lord na magamit ang mga salitang amin nabasa for us to be reminded na it's more than just a song. It's more than just having many benefits sa mga buhay. We will worship You, Lord, dahil Ikaw ay dakila. Dakila ka sa buhay namin, dakila ka sa buhay namin mga kapatid. Forevermore kayo dakila. Ano man ang mga mangyari sa aming mga buhay, mga pinagdadaanan man kayo, mga pagsubok, mga trials, Lord Jesus, it doesn't change the fact You deserve the praises. Kaya, O Diyos, may sauli lamang sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagdakila at pasasalamat. Ano man ang kalagayan namin sa mundong ito, masaya man, malungkot man, may kabigatan man o may kagaanan, may karamdaman man o wala, hindi nagbabago. Dakila ka, O Diyos. Karapat-dapat ka papurihan. Dakila ka sa buhay namin, dakila ka sa buhay ng mga kapatid ko na nandito. Dakila ka mula noon hanggang ngayon. Bago pa kami lumabas sa sanlibutan ito, dakila ka na. At yun ay hindi na magbabago, O Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, mapasalamatan ka, maluwalhati ka. Lord, alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Even I, Lord, maraming mga pinagdadaanan ng bawat isa. Sa buhay namin, maraming mga pagdadaanan ng bigat, mga pagsubok, mga trials. Pero Lord, bayaan na hindi magbago ang mga pagpupuri. Dahil hindi ka nagbabago, O Diyos. Ang iyong mga salita hindi nagbabago, ang iyong mga pangako hindi nagbabago. Kaya bayaan na sa bawat mga pinagdadaanan namin sa buhay, maalala namin, it's all about You, Lord. It's not about us. Hindi ito sa aming mga pinagdadaanan. It doesn't depend on our circumstance. It doesn't depend on the strength of my voice. It doesn't depend on the way I feel. But just because You are awesome sa aming mga buhay, we will praise You. Just because You are awesome, hindi lang sa aming mga buhay, but forevermore Ikaw ay dakila, kaya Ikaw lamang ang nararapat sa papuri. We will not hold back. Hindi namin kukubli sa mga sarili. Bibigay namin ang papuri, pasalamat sa iyo, Diyos. Kaya mabalik lamang sa iyong papuri, pagdakila at pasalamat. And all the praises belong to You. Kaya ang word na ito namin nabasa ay makatulong sa bawat isa, sa mga nakikinig, sa live stream, sa katahanan, at mga nandito, Diyos. You deserve all the glory and honor and praises, and may it be brought back to You in Your name and name alone. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing the song, The Heart of Worship. Let us not forget ang mga prayer requests. Brother Sam, Sister Lovely, and yung mga kapatid natin na wala ngayon, let's continue to pray for them. At sa bawat isa na kailangan ay tayo dalanginan. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. Yes. I'll bring You more than a song.
not what you have required. Yes. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all, let's sing the chorus once again. Jesus, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Lord. It's not about us. It's not about how the way we feel, Lord. So our lives be brought back to you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about, sing it again. Jesus, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Alam niyo, mensahe ng awitin, mga kabataan, if you will read the chorus, in-express ng author ng awit, he is sorry, sabi doon, I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. What does that mean? It means, dumating sa buhay natin, dumating sa mga pagkakataon natin na there are things na mas mahalaga kaysa sa Diyos. So that is why, sinasabi niya, Lord, I'm sorry for the things I made. I made the heart of worship. Naging mas mahalaga sa akin ang mga bagay sa mundong ito, mga trabaho, ang sino man, ang mga bagay na umaagaw ng ating buong attention, ng ating buong buhay. Instead of giving back sa pagpupuri sa Diyos, naging mas mahalaga sa atin yung pagganap ng ating mga roles, yung pagganap ng ministry, yung pagganap ng mga trabaho. Naging mas mahalaga sa atin yung buhay ng isang tao. Kaya sabi ng author, Lord, I'm sorry for the things that I've made it. At nire-remind niya kanya sarili, Lord, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. Sa pagpupuri, mga kabataan, it's not about ourselves. It's not about whomever else. It's all about the Lord Jesus. Purihin ang ating Panginoon. As we continue to worship the Lord, have that in mind. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord Jesus. It's all about you, Lord Jesus. It's all about you. It's all about you. It's not about me, Lord. Hindi ito patungkol sa aking mga pinagdaanan. It's all about you, Lord Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about how great you are, Lord. It's all about your goodness. It's all about you, Lord Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about how awesome you are. It's all about how great you are. And may your name be glorified. It's all about you, Lord. Oh, it's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's not
not about me. It's not about the way I feel. It's not about my life. It's all about you, Lord Jesus. Oh, it's all about you. Lord, it's all about you. Let us go back to the heart of worship as we sing the song with all our hearts. Hallelujah, I'm coming back. Oh, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. Ano man ang pinagdaanan, it doesn't matter. Ano man ang makalagay, it does not matter, Lord. Lord, it's all about you. And you know, Lord, we know, Lord, that you will take care of our needs. Hallelujah! I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's not about us, Lord. It's all about you and how awesome you are. Hallelujah! Things I've made it when it's all about you. It's all, let's worship the Lord. Come on. It's all about Him. I'm coming back to the heart of, hallelujah, Lord. It's all about you, Lord. May our life be pleasing sacrifice. It's all about you, Lord. Let me give my life to you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. Coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. How great you are. How awesome you are. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Glory to God. Glory to God. Oh, glory, Lord. How great you are. How awesome you are. Hallelujah, Lord Jesus. Be magnified, Lord. Be magnified, Lord. The things I've made it when it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's continue to praise the Lord. Praise Him. It's all about you, Lord. It's not about ourselves. It's not about how we feel. Oh, glory to God. Glory to God. It's all about you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His name, mga kabataan. Give Him glory, give Him honor, and give Him praises. Karapat dapat ang Diyos papurihan at luwalhatiin. It's not about how the way we feel. It's not about you. It's about how the Lord, our God, is awesome. Dakila siya sa iyo. Dakila siya sa akin. Dakila siya sa lahat. Ang lahat ng mga nilalang ay nakaranas ng kadakilaan ng Diyos. So give Him praise. Give Him glory. Our Lord God is an awesome God. Maraming dahilan ko para magpuri sa Diyos. Maraming dahilan para isigaw ang iyong tinig. Itaas ang iyong kamay. Luwalhatiin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay dakila. Hallelujah! He is worthy of praises. He is worthy of our praises. Glory to God! Glory to God! Iningatan ka niya, pinagaling ka niya, pinalakas ka niya. Oh, napakaraming dahilan para magpuri sa Diyos. Hindi ka mauubusan ng dahilan. Give
Give Him glory. Give Him honor. Give Him praises. It's all about the Lord God. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. It's not about you. Ang worship sa Diyos, it's not about you. It's not about how the way you feel. Alam ko may mga pinagdaanan kayo. Marami tayong mga karanasan. Iba't ibang mga karanasan. Ilan sa inyo may mga karamdaman. Ilan sa inyo may mga depression. Ilan sa inyo may mga kalungkutan. Oh, what a sweet relief! Ang pag-upuri sa Diyos ay hindi nakadepende sa'yo. It's about the Lord God. Hindi ito nakadepende sa iyong kalagayan. So give Him praise. Give Him honor. Give Him glory. For it's what He deserves. Ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri. Oh, praise God. Praise God. Hallelujah. It's not about you. Pero napakasarap ng pangako ng Diyos. What a sweet relief. Ang sabi niya sa kanyang mga salita, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ako, doroon din kayo. Sabi ng Panginoon, sa kanyang presensya nandoon ang kapuspusan ng kagalakan. Sa kanyang presensya naroon ang kagalingan. Sa kanyang presensya naroon ang kagalakan. Hallelujah! Isn't that enough, mga kabataan? To give Him praise, to give Him glory that He truly deserves. Hallelujah. Oh, what a great God. Praise His name. Praise His name. Matuto tayo magpuri sa ating Panginoon in spirit and in truth. What a mighty God. Glory to God. It's what He deserves, mga kabataan. Wala na yung boses ko, naubos na. Because our God, He deserves all the praises. It's not about us. It's not about how the way we feel. Pero huwag kang mag-alala. If it seems unfair, sarap naman ang pangako ng Diyos na kanyang sinasabi, seek ye first the kingdom of God, and all of your cares, all of your worries, lahat ng iyong mga karamdaman, alam yan ng Diyos. Lahat ng iyong mga pinagdaanan, God knows it. So just give Him praise. Oh, glory to God. Sino dito magabalik ng papuri pagpasalamat sa ating Panginoon? Who among you understands now? Oh, it's not about ourselves, Lord. It's all about you. Ang aming mga buhay, it's all about you, Lord. Glory to God. Glory to God. What a mighty God we serve. From here on, mga kabataan, I want you to praise. I want you to worship with that meaning in mind. It's not about us. It's not about how the way we feel. Kung maglilingkod ka sa Diyos sa ministry, kung maglilingkod ka through worship to praises, kung ibibigay mo ang iyong buhay, it's not about how the way you feel. Nasabi rin sa mga kasulatan, for it is God who will work in you, both to will and to work for His good pleasure. Hindi ka babayaan ng Diyos. So, whenever may time to praise God, may panahon to worship God, give Him praise, give Him glory. Huwag natin nasayangin na pagkakataon sapagkat ang ating Panginoon ay malapit na bumalik. At ang kanyang masusumpungan, hindi mga tulog na bride, hindi mga bride na unprepared, but rather those that will wait upon the Lord. They shall renew their strength. At magbibigay sila ng malakas na papuri, pagdakila, at pasalamat sa ating Panginoon. For that is what God
deserves. Praise the Lord. Praise His name. Purihin ang ating Panginoon. Mahal natin palapakan ng ating Panginoon. Praise the Lord for His goodness. Praise the Lord for His goodness. To save time, di ko na babalik sa ating MC. May prayer request ba? Purihin ang ating Panginoon. Salamat. At hopefully, we have understood ang ating mga napag-usapan tonight at itanim natin sa ating mga puso. Okay, so let's continue to pray for Brother Sam, Sister Lovely, na nangailangan ng more than just physical strength, but spiritual strength as well. Healing sa kanilang mga karamdaman. Sister Lovely, dadaan sa mga laboratories, waiting for good results. And also, let's continue to pray for Sister Ella din. Same with her, I think, waiting na lang din siya sa mga results ng kanyang laboratory. So, let's continue to pray for them. Brother Sam, kalakasan na pagkaloob ng Diyos sa kanyang karamdaman. Who among you may mga pangailangan? Alam nyo, as much as we say that it's not about us, it's about God. Ang Diyos ay importante, ang Diyos ang priority. Pero alam nyo ba alam nyo kung anong importante para sa Diyos? Importante sa Diyos, kayo at ang inyong mga kapakanan. He cares for you. Ano man ang mga pangailangan nyo, it's important to Him. So don't be shy, don't be afraid to speak up to God. Lord, nangailangan ako ng kagalingan. Lord, nangailangan ako ng kalakasan. Nangailangan ako ng comfort. Nangailangan ako ng kaibigan kasama. The Lord cares for what you need right now. So mga kabataan, bago tayo magwakas sa pananalangin, live a life of worship. Worship God in spirit and in truth. Be reminded, it's not about us. It's not about how the way we feel. Hindi dahil may pinagdaanan tayo, we would shrink back. Tatalikod na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sikapin natin sa biyaya ng Diyos, maglingkod sa Kanya ng ating buong lakas. Love the Lord with all your strength, with all your heart, with all your might. Sapagkat hindi ito patungkol sa atin. Patungkol ito sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Let us all pray. And everyone who has needs right now, you can pray. You can lift up your hands. Express sa Diyos ang iyong pangailangan. For God is here right now in this place. Heavenly Father, as we close this service, our hearts are filled with thanksgiving, praises, and worship sa iyo. Sapagkat Ikaw ang Diyos na napaka-dakila. You are an awesome God. We praise You, we worship You because of who You are. Not just for all the mighty deeds that You have done sa aming mga buhay, na napakarami mong ginawa, napakarami mong ginawa sa mga buhay. Immeasurable, hindi mabilang, hindi masukat na paggawa mo. Napakarami naming beses na patunayan na Ikaw ang Diyos na napakabuti. Pero o Diyos, lalapit kami ngayon, sasamba kami sa iyo. We will say, praise You. Hindi dahil may ginawa ka mabuti sa amin. Hindi lang dahil meron kang pagpapagaling na ginawa sa amin. Hindi lang dahil meron kang provision na binigay sa amin. We will say, praise You, Lord. Sapagkat walang sino man sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa na karapat-dapat. Ikaw lamang ang karapat-dapat na sa ulian ng papuri. Ikaw lang ang dapat i-adore, i-worship for how awesome You are. Ang kadakilaan mo, ang iyong mystery, ang iyong kabuuan, O Diyos, ay hindi may paliwanag, and yet
willingly mong inire-reveal sa mga kabataang ito, sa bawat isa. We cannot express how great you are sa mga buhay. We lack for words to describe your greatness. And yet, Lord, we want to give you praise. It's not because of ourselves. It's not because of how we feel or sa mga karamdaman or sa mga kalungkutan. It's about you, Lord. It's all about you. That is why we will give our lives as a living sacrifice, holy and acceptable. Hindi lang sa panahon na masaya kami, hindi lang sa panahon na nag-provide ka, hindi lang sa panahon na nagpagaling ka. Every day of our life, may our lives be living sacrifices. Panginoon namin Diyos, nagpasalamat kami sapagkat gumawa ka sa aming kalagitnaan. You have moved us into praising you, to worshiping you with a new perspective. Hindi lang kami magpupuri ngayon na dahil may ginawa ka lang mabuti. Lord, may we be reminded that every time of our lives, may pinagdaanan man o wala, tinuruan mo kaming itaas ang mga kamay, tinuruan mo kaming umawi, tinuruan mo kaming magpuri sa iyo. Tinuruan mo kaming ibigay ang buong buhay, ang lahat-lahat sa amin. At ikaw ang Diyos na nakakita ng lahat ng bagay na mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng mga pangailangan. I pray, Lord, sa mga kabataan na nandito, sa mga nakikinig sa live stream, ito ang aming mautunan. Equip pa as the days are approaching ng pagbabalik. Pagpalain mo mga youths na ito, Lord. Nakikita mo kanilang desire na patuloy maglingkod sa iyo. To give you praise, to give you glory. I pray na mag-spark ito ng apoy so that you will rise sa mga kabataan na marunong sumamba sa iyo, hindi lamang sa loob ng church, kundi kanilang buong buhay ay binibigay, ino-observe nila ang kanilang buhay to please you, to give you glory. At ikaw ang importante. More than anything of this world, ikaw ang importante sa kanila. I pray na ingatan mo sila ng mga kapahamakan, ano man mga pagtutukso ng kaaway that would hinder them to worship you. I pray na ito'y wasakin mo in your name. Kung may mga pinagdaanan sila, bullying sa kanilang mga school because of their faith, Father God, may you save them from it. At bigyan mo sila ng kalakasan to strive, to survive. I pray, Lord, sa may mga trabaho, not to be complacent. Bigyan mo sila, O Diyos, ng kalakasan, kagalakan, to serve you, to glorify you. Not to focus too much sa kanilang mga trabaho, but to have intimate time with you. For you are the most important sa mga buhay. Father God, as we close this service, I pray na ingatan mong bawat isa, mga kabataan ito, Lord, na every day of their lives, ikinocommit nila ang kanilang buhay sa iyo in worship. I pray, Lord, na ikaw ang siyang tumugon sa dalangin ng aming mga kapatid, Brother Sam, Sister Lovely. They are praying for physical health and even spiritual na strength ay kanila dadalangin. Bawat isa, Lord, na nangailangan ng physical health and even spiritual strength, sa mga sandaling ito na iniwala ko with faith, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ikaw ang Diyos na tumugon sa aming mga dalangin. May you give Sister Lovely and even Sister Ella good results na kanilang mga laboratory. At ikaw, O Diyos, ang maghawak sa kanilang mga kamay, palakasin mo sila. Alisin mo ang takot, ang pangamba, sapagkat, Lord, ikaw ang nagsabi, hindi mo kami pababayaan. At binigyan mo kami, O Diyos, ng pag-ibig, at ang pag-ibig na ito, it casts out all fear. For you have not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of self-control. I pray, Lord, palakasin mo sila. Brother Sam, Lord, i-bless mo pa siya. You are using him para sa iyong gawain sa mga kabataan, as a Sunday school. Father God, may you strengthen him at bigyan mo siya ng wisdom, ng kalakasan. At this moment, at ang bawat isa, tatayo ngayon in your name, worshiping you, glorifying you, because you have given them healing and strength. And even more so, tinuruan mo kami ngayon sa gabing ito na magpuri despite na anumang mga pangailangan. Tinuruan mo kami ngayon magpuri sa iyo
na nag-iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos, at ano mga pangailangan ng mga kabataan dito. Financial, provision. Walang lingid sa iyo, Diyos. Walang mahirap sa iyo. Nothing is impossible with you. Yan ang aming pinanghahawakan sa gabing ito. Kaya sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, tatanggapin ang bawat isang kanilang mga pangailangan sapagkat ikaw ang Diyos ng nangako. At ang sabi mo sa iyong mga salita, sino man na maglalagak ng buong tiwala sa iyo ay hindi mo ipapahiya, O Diyos. Kaya sa gabing ito, pinanghahawakan namin ang iyong mga salita. Purihin ka, kakilain ka. Pagpalain mo mga kabataan ito, Lord, ingatan mo kami sa pag-uwi. And Lord, hanggang sa ipagabalik, bigyan mo kami ng kalakasan to worship you, to glorify you, to lift your name up high. Bayan, Lord, patuloy mo equip ang mga kabataan ito ng kagalakan to worship you, to praise you. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa kanila. Help us grow in grace, in love, and in faith. As we close the service, ikaw lamang masaulian ng papuri, pagdakila at pasalamat. Sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kabataan. Purihin natin Panginoon. Salamat sa